Magandang gabi sa muli sa bawat isa sa atin and welcome again sa ating Apostolic School of Leaders na kung saan mga kapatid tayo ay patuloy na nagtuturo, patuloy na nag-i-equip, patuloy mga kapatid na gumagawa ng kapamaraanan para po may tuloy-tuloy na development sa ating leadership at sa mga leaders po ating sinusubukang palaguin sa ating gawain. Okay? And tayo mga kapatid ay blessed na ang ating mahal na pastor, Pastor Alan Malunes ay nagkaroon po ng ganitong initiative na kung saan siya po mga kapatid ay nagtuturo. Okay? Siya nagtuturo and siya ay nag-initiate na maturuan pa tayo lalo. Ayan. Para po sa ating ikalalago. Hindi lang po sa ating ikalalago personal, maging paman sa ikalalago mga kapatid ng ating mga ministry at ng ating mga simbahan. Alright, so sa ating pagsimula, ating pag-usapan ngayong gabi ang lesson 5 ng ating pong libro ginagamit ngayon at ang lesson po natin tonight is equipping potential leaders. Okay? Equipping potential leaders. Naturuan tayo sa previous lessons natin kung paano mag-identify ng potential leader. Naturuan tayo mga kapatid kung paano mag-create ng climate na kung saan ang potential leader ay man-nurture, man-nourish, no? Naturuan din tayo mga kapatid kung paano i-nurture ang mga potential leaders sa basic na kapamaraanan. Ngayong gabi, pag-uusapan natin paano natin i-equip ang potential leaders. Paano natin mga kapatid ipiprepare. Ayan. At paano natin masisiguro na pag yung potential leader ay binigyan na natin ng leadership role, magagampanan nila ang kanilang trabaho. Because our problem sometimes is nilalagay natin sa leadership role ng isang tao na higit sa kanyang kakayahan, hindi siya equipped, hindi siya prepared, hindi siya schooled sa trabaho yun. Ang nangyayari, nagkakaproblema. So, usapan natin ngayong gabi and hopefully matapos natin, naka-prepare natin slide and discussion. Mga kapatid, no? Pag-usapan natin paano mag-equip. Now, what do we mean when we say equip? Ano ang ibig sabihin pag salitang equip? To equip is like training but more than training. Pag sinabing mag-equip tayo mga kapatid, ito ay tumutukoy sa pag-describe ng isang proseso na lahat ng pangangailangang malaman at lahat ng pangangailangang magkaroon ang isang potential leader ay maibigay natin. Halimbawa, example, pag-usapan natin ang pag-akyat sa bundok. Okay. Recently, may isang Pilipino na nasawi sa kanyang paghangad na makaakyat sa peak ng Mount Everest. And ayon sa ibang mga pag-aaral, posibleng umabot sa 3 milyon hanggang sa 15 milyon ang kailangan mong gastusin, makaakyat ka lang sa bundok ng Everest. At nag-vary yun sa licenses, sa taas, at sa equipment na kailangan mo. Now, bago ka umakyat ng bundok, merong proper trainings, merong proper gears, merong proper orientations, and merong proper equipments para mapagbigyan ka. Meron pang licenses. So, ibig sabihin, para umakyat ka ng bundok, matipid ang bibit. Hindi nila lang i-training kung paano umakyat ng bundok. Tuturuan ka rin kung ano ang kailangan mong dalhin pag umakyat ka ng bundok. At tuturuan ka rin kung ano ang gagawin mo pag may nangyari sa taas ng bundok. Yan po ang tawag na tamang pag-equip.
Ganon din po mga kapatid, ganon din po mga minamahal pagdating sa pag-equip ng isang leader. Hindi kesyo nasabi mo na, uy, eto siya. Magaling siya, o leader na agad. Hindi ganon. Maraming sumasablay sa atin dyan. Isang problema pa, ganito. Marami sa ating kapasturan, marami sa ating kasimbahanan, ang nagre-reklamo na wala silang leader sa church. And you know what the problem is? Hindi kasi nag-i-equip. Magre-reklamo na ito, si ganito, okay sana, pero nung binigyan ko ng trabaho, problema. Bakit? Binigyan ko ng trabaho na hindi mo na equip. So, equipping potential leaders is very, very important. It's not enough to identify them. It's not to give them an environment to grow. It's not enough mga kapatid to know who they are. It is very important to equip them. And equipping potential leaders, you have to listen very carefully. Equipping potential leaders takes time. Hindi po siya pwedeng madaliin. Hindi po siya mga kapatid something na gagawin mo, isang linggo lang, padala na agad. That is why sa mga Bible school students natin, hindi kasi nakagraduate ka ng Bible school, qualified ka na agad. You need to be equipped. Ganon din po sa ating mga mahal na mga leaders and kapastoral na nakikinig today possible or makikinig later on, mga kapatid. We need to learn how to equip people under us. Hindi po yan biglaan. Hindi po yan mga kapatid na convert ngayon, leader after 6 months. Hindi po yan ganun. May mga cases na kaka-convert lang after 1 to 1 year, mga kapatid, ginawang pastor, problema. Why? Dahil hindi sinasadya, hindi i-equip ang iyong pinadala. So, kasalanan natin yung bilang leaders. Kaya nung sabi ni Pablo, mga kapatid, huwag kang maglagay ng novice sa ministry. Magandang gabi, Pastor Alan, at sa inyo lahat na nakikinig dyan, magandang gabi. Huwag kang maglagay ng novice sa ministry. Huwag kang maglagay, mga kapatid, na hindi mo naturuan, hindi mo nagabayan, at hindi mo mga kapatid na training. That is why equipping is more than training. Kasi sa training, tinuturuan ko lang kung anong gawin. Sa equipping, nilalagyan mo ng equipments na kailangan. Ayan. Okay na. Okay? Equipping is like nurturing. It is an ongoing process. Ito ay proseso, mga kapatid, na tuloy-tuloy. Hindi ito natatapos. Hindi ito, mga kapatid, nag-i-expire. Na pag leader ka na, or potential leader ka na, o tapos ng training, boom, go ahead, bahala ka na sa buhay mo. No, hindi po ganun. Ongoing process po yung equipping. Kasi kahit na kaming mga kapastoral na nasa leadership, kailangan namin patuloy kaming ma-equip because people change. Ang ating environment nag-change. Ang ating society nag-change. Ang ating generation nag-change. So bilang leaders, para maging relevant kami sa mga nasasakupan na sa amin na binigay ng Panginoon, we need to be continuously equipped on how to lead people. Yeah, now, okay, the ideal equipper is a person that can impart the vision of the work. Dapat para maging magaling kang taga-equip ng leader, dapat marunong kang mag-impart ng vision mo. Marunong kang mag-share, marunong kang magbahagi, marunong kang magbasa. And then marunong kang mag-evaluate ng leader na gusto mong equip. And then meron kang tools na maibibigyan kasi nga involves equipment. So dapat meron kang tools na maibigyan sa kailangan niya. At hindi lang. Dapat kaya mo siyang dumaan sa journey niya ng isang day. Yeah.
At yan ang advantage ng mga promising leaders ngayon. Yan ang advantage ng mga potential leaders ngayon. Why? You have leaders above you, like Pastor Alan, Pastor Arnel, Pastor Alvin, me, myself, at kung sino mang kapastoran natin, mga kapatid, na nandiyan that are willing to help you with your journey in leadership. We give you the tools. We give you what you need. We have these seminars and trainings and orientations and fellowship and mentoring. Meron kayong tools na kailangan nyo for you to be equipped, mga kapatid, para na maging leader kayo. Napaka-importante po nito. So, tatlong bagay na kailangan nating malaman para ikaw ay masaging equipper ka. Okay, next slide tayo. Okay, number 1. Ang equipper dapat model. Model ka dapat. Hindi ka po pwede magiging equipper na hindi mo alam na pinagsasabi mo. Bilang equipper, mga kapatid, you should know how to do the job. And you should know how to do it well. You should know how to do it right. And you should be consistent with what you're doing. Model ka eh. Pag sinabing model, ganito po yun. No? Pag sinabing model, ikaw ang tinitingnan kung ano ang gagawin at paano gawin. Model ka eh. So, para maging equipper ka, dapat model ka. Paano ka maging model ng isang leader kung hindi ka leader? Paano ka maging model ng isang soul winner kung hindi ka soul winner? Paano ka maging model ng isang prayer warrior kung hindi ka prayerful? Sige nga. Paano ka maging model ng isang preacher kung hindi ka marunong mag-preach? That is why bilang isang equipper, ilagay mo sa sarili model. Huwag ka lang kumanta ay isang model. Di ba po tapos yun, okay? Ano nga na yung kumanta ka lang ay isang model? Hindi ganun mag-model sa kamera na, but you are model. Ladies and gentlemen, ikaw ang model. Potential sa ilalim mo, kung hindi nila makita sa iyo, ang bagay na gusto mong ituro sa kanila. Paano mo, ganito na lang simple, paano mo tuturuan na mag-worship, hindi ka na nakikita na mag-worship. You are. Pangalawa. Okay? Mentor ka. Ano ang kaibahan ng model at saka mentor? Ang model, pinapakita mo kung paano gawin. Tama? Sino-showcase mo kung paano gawin. Ang mentor, iba. Ang mentor advises. Ang mentor nag-a-advise, lalo na mga kapatid, pagdating sa communication ng vision, trabaho ng mentor yan. He has the experience na mahuhugot niya doon sa gusto niya itulak na gawin mo. That's why importante na bawat isa sa atin meron. Siyempre tayo, mentor natin lahat si Pastor Alan. Pero sa iba sa inyo na masyado ng malayo, mga kapatid, ang distance, ang gap kay Pastor Alan, you have your pastors with you in your respective churches. You have your elders and leaders with you in your respective churches. Sila ang mentors mo. At kung ikaw mentor ka ngayong gabi, listen very carefully. May responsibilidad kang ipasa sa potential leader mo ang vision, ang passion, at experience na meron ka. I-communicate mo sa kanya. I-share mo sa kanya. I-download mo sa kanya. Ituturo mo sa kanya. Kasi nga, mentor ka. Higit sa pagpapakita kung paano gawin ang trabaho. Pangatlo,
Bilang equiper, dapat taga-empower ka. Bakit? Kagaya ng normal na tao, ang isang potential leader or leader, nauubusan yan ng lakas. Meron niyang peak lang. Gaganyan niya na, mauubusan ng power. Pag naubusan ng power, nandyan ka. Para saan? Para maging power. Yan, no? So, the one that can still instill the potential leader, the desire and the ability to do the work. Bilang isang equiper, dapat marunong ka mag-masid. Parang nauubusan na ng gagawin ito. Bilang isang potential leader, dapat marunong ka mag-serve. Parang tinatapos na yung isa. Parang kinukulang na yung isa. At ano gagawin mo? You come to the rescue, yung power. Ganyan talaga ang buhay ba? Ganyan talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Ganyan talaga sa leadership. Ako, dumanas din yan. Pero itong kailangan natin gawin. Ibabalik mo ulit ang tao sa vision. Ibabalik mo ulit ang leader mo sa tamang vision, tamang pananaw, tamang mission. And then, may empower ulit siyang gumalaw. May empower siya magtrabaho. Trabaho natin yan nila equiper. Na yung mga walang gana, mabibigyan mo ng gana. So, dapat equiper ka. At pag equiper ka, dapat empowerer ka na kaya mo mag-empower. Na yung mga taong hinahatak na lang ang sarili papunta sa church, mga kapatid, after mo kausapin, uuwi na tumatalon, uuwi na tumatakbo. Why? Because you are an equiper. May leader na punta sa iyo, gusto na lang gamitan sa trabaho. May leader na pupunta sa iyo, gusto lang mag-resign sa responsibilidad, and then nakausap mo. At anong gagawin mo? I-empower mo. Bibigyan mo ng desire na magtrabaho. Bibigyan mo ng desire, mga kapatid, na magpagamit sa Panginoon. Kung hindi ka equiper, may lalapit sa iyo wala ng gana. Ano sasabihin mo? Actually, Brad, parehas tayo ng nararamdaman. Tara, sabay tayo resign. Ganun ang gagawin mo ngayon. Diba? So, hindi siya dapat. Dapat, mga kapatid, para makapag-equip tayo ng potential leaders natin, tayo mismo model, tayo mismo mentor, tayo mismo taga-empower. Ayan. Amen ba? Praise the Lord. Now, ano ang mga kailangan itanong natin? Okay? Para makapag-equip tayo ng maayos sa mga potential leaders natin. So, meron tayong aspeto ng tanong, mga kapatid, no? Questions about the organization. Next slide. Questions about ourselves. And then questions about the potential leader. Okay? So, these are the equipping questions. May mga tanong tayong kailangang i-address na itatanong natin sa organization, sa church, sa company. May mga tanong tayong kailangang i-address sa iyo mismo personal, sa iyo bilang tao, sa iyo bilang equiper, sa iyo na nag-train ng potential leader. And then may mga tanong tayong kailangang masagutan na papunto sa potential leaders na tinitingnan natin. Pagdating sa questions about organization, there are three basic questions. Okay? Number one, purpose statement ng organization. Yeah. Ano ang purpose statement? Now think about this, si Jesus Christ, bilang isang magaling na leader and equiper. Okay? Bago siya umalis, iniwan niya ang salita. Going into all the world and preach the gospel to every creature. Ano yun? Purpose statement. Sinasabi niya sa mga apostoles, kaya ko kayo tinipon. Kaya ko kayong tinawag. Kasi ito ang trabaho niyo. Pumayo sa buong mundo at ipangaral
ang mabuting balita. That is why ang mabuting balita umabot sa buong mundo. Now, ganun din sa atin. Ang ating simbahan may purpose statement. Ang ating simbahan may mission and vision. Importanteng meron. Pero kailangan natin magbilang kaluluwa. Paano? Kaya hanggang saan? Tama? So, dapat may purpose statement tayo. Our church exists to save the lost and to prepare the body of Christ ready for the rapture. Yan ang tinatrabaho ng ating church. So, dapat stable yan, mga kapatid. Kailangan natin masaglan yan at maintindihan yan. Pangalawang tanong, ano ang primary na pangangailangan ng organization? Ano ang primary na pangangailangan ng department mo? Ano ang primary na pangangailangan ng outreach station mo? Ano ang primary na pangangailangan ng simbahan mo? And Jesus Christ put it very simply when He said, mga kapatid, ano sabi ni Jesus Christ? Lo, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Ano pinakita niya? Great need for laborers. Di ba? So, ganun ikaw tingnan mo rin. At marami sa kasimbahanan natin, ito ang primary na pangangailangan, developing potential leader. Kaya na tayo School of Leaders. Bakit? Kasi maraming simbahan sa atin ang umiiyak na wala silang may mailagay sa ministry. Maraming simbahan na pwede umiiyak na mayroong opinion ng church, wala nang may padala ng pastor, wala nang ready, wala nang prepared. Why? It is because somehow, somewhere along the way, we stop developing leaders in our time. Ilan lang ang nadidevelop at nagpapadala natin. That's why kinukulang tayo. And thank God, mga kapatid, sa mga trainings kagaya nito, sa mga live sessions na kagaya nito, na tinuturuan tayo na kung kailangan natin ng leaders, there's one thing that we can do. We can develop and equip them. Now, pangatlong tanong, mga kapatid, for equiper or for equipping, what are areas that has greatest growth potential? Ano ang area sa nasasakupan mo na may pinakamagandang potential for growth? Bakit? Doon mo ilalagay ang iyong yes? Doon mo ilalagay ang iyong atensyon. Kunyari sa amin, bilang tindahan. Titingnan ko ngayon, kailangan kong bumenta. Ano ba yung pinakamagbentang produkto ko? Saan ba ako mas nakakabenta? At kung gusto ko ng mas marami pang benta, tututukan ko ito. Bakit? Ito yung may greatest growth potential. Hindi ibig sabihin na hindi ko ibibenta yung iba. Pero tututok ako dito. Mas malaki ang income, mas maraming bumibili, mas maraming mabibentahan, mas malaki ang demand. Ganun din po mga kapatid sa leadership sa ministry. Saan ba may greatest growth potential na kailangan mong ma-develop at magbigyan ng focus? Ang mangyayari, pag ginawa mo at nasagutan mo yan, proactive ka na, hindi ka na reactive. At bilang keeper, kailangan mo yan. Now, ito naman yung okay? Ito naman yung pagtandang ng kailangan mo sa balat. Kasi alam mo mga kapatid, hindi po madali ang mag-isip. Let's try tayo ha. Hindi madali ang mag-isip. That is why kung i-keeper ka,
You have to commit, and you have to answer these questions. Kung equiper ka, you have to answer itong mga tanong na ito truthfully and with all honesty. Number one na tanong, sa'yo bilang leader at equiper, am I willing to pour my life into others? Number one na tanong mo, willing ka ba na ibuhos ang buhay mo sa iba? Because equipping potential leaders will drain you. It will drain you. Equipping potential leaders will drain you financially, mentally, physically. Madidrain ka. O kung nandiyan pa kayo, mag-iinom na tayo. So bago ka pumasok sa ganitong bagay, tanongin mo sa sarili mo. Kasi marami na hindi nag-iigwit kasi ayaw nila ibuhos ang kanilang sarili. Para ganito yan. Imbis na itulong ko sa'yo, ipahinga ko na lang. Imbis na itulong ko sa'yo, ikain ko na lang. Imbis na i-invest ko sa'yo, sa oras ko na lang. Dadating ang time, magre-ready ka na sa akin. Pero hindi dapat. Dapat bilang equiper, willing kang ibuhos ang sarili mo sa'yo. Anong sabi ni Pablo sa Corinthians, mga kapatid? I am willing to spend and to be spent. Willing akong gumastos at willing akong igastos ang sarili ko para sa iyo. Ganun ang equiper. Willing tayo mapupunan ng buhay natin. Bakit? May mga tayo nagagabi naman, may lahat sa leader na kausapin ka, asking for help, asking for advice. May mga time na weekdays, mga kapatid, midweeks, meron kang kabisihan na din, may nalapit sa iyo, manghihingi ng time mo. Anong gagawin mo? You give time. Pag malungkot siya, magiging malungkot ka rin. Pag masaya siya, makikisaya ka rin. Why? Because you are equipping, you are pouring out yourself to them. Hindi lang isang tao. Hindi lang dalawang tao. Marami yan. Pangalawang tanong para sa isang equiper. Am I effective in the areas I need to equip? Ito isang honest na tanong na kailangan ng isang honest na sagot. Epektibo ba ako sa area na kung saan ko sila kailangan i-equip? Example, kailangan kong mag-equip para sa Sunday school teachers. Hindi ako Sunday school teacher. Patuturuan ko sila. Palagay niyo. Kailangan kong i-equip ang ating mga singers. Hindi ako makakanta. Matuturuan sila. Kailangan ko i-equip ang ating admin workers sa church. Hindi ako sanay sa admin na trabaho. Sanay ako mag-utos. Matuturuan ko sila? Hindi. At minsan, ito ang nagiging problema sa church. Nagiging problema sa ating mga leaders. Na hindi natin matanggap sa ating sarili na hindi sakop ng ating kakayanan ang pag-equip sa ganitong particular na mga trabaho na pinagpipilitan natin kahit labas na sa kakayahan natin. Anong nangyayari? Problema lang din. So maglagay ka ng tamang tao para sa tamang trabaho.
Kailangan mo na maging honest sa sarili mo ng limitation mo bilang leader. Bilang equiper. You have to be very, very honest with yourself. Okay? Pangatlo, okay? Have I developed a prospect life of potential leaders? Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin palaging maghanap ng potential leader. You always begin with the best people you can and you nurture them. Ibig sabihin, ang mata mo dapat sharp. Makikita mo kaagad sa buhay mo, oops, ito. Oops, ito. So you have to understand this. Okay? You have to understand this, mga kapatid. Ang leaders, ang potential leaders, nakikitaan mo ng spark yan. Sa situations, sa trabaho, sa problema. Oo. Makikita mo ng spark yan. May problema, potential leader, lalabas yan. May sa situation na parang mahirap solusyonan, may potential leader na lalabas yan. May trabaho kailangan gawin, may potential leader na lalabas yan. So dapat abangan mo, tingnan mo, masdan mo. Sino ang nakikita mo, siya gumanaw. O siya yung gumawa ng parang. O siya nag-isip pa. Yun ang mga leader. Yung tao na kaupo, tapos turo ng turo, hindi leader yun. Hindi potential leader yung mga kapatid. Tama din. Amen? Ha? Amen ba? So dapat mayroon tayong mata para makita yan. Para pag nakita mo naman, nurture mo naman, nourish mo, maibig. Okay. Okay. Oh, last question. What assumptions have I made that needs to be changed? Now, ito kailangan natin maintindihan. Bilang equiper, pag tingin mo sa tao, meron kang impression. Meron kang assumption. Okay. Isa sa kailangan mong itanong sa sarili mo is, ano yung mga assumptions mo? Ano yung mga impressions mo na nakikita sa sarili na kailangan magbago? Na kailangan kong alisin. Na kailangan kong tanggapin. Because we cannot develop and equip people based on assumption. Kailangan natin malaman kung ano ang katotohanan sa kanila. Hindi kung ano ang feeling natin at inassume natin na totoo sa kanila. Yeah. Next, ito naman yung tanong para sa potential leaders. Okay? Questions about potential leaders. Now, number 1. Marami dito sumasablay, Kasi hindi kasi may leadership skill yan, pwede sa pag dito sumablay ka sa number 1 na tanong, promise, hindi magtatagal, lalabas sa iyo ang tao. Pag ito sa taon ng tanong, nagkamali ka, hindi maniwala ka, sooner or later, mag-aaway kayo niyan, aalisin niyan. Ito yung tanong. Is this person compatible with the organization and leadership na meron? Parehas ba kayo ng tingin? Okay? Ang word na ginamit dito, mga kapatid, is parehas ba kayo ng philosophy? Parehas ba kayo ng paninindigan? Parehas ba kayo mahilig sa color violet? Joke lang, ha? Pero parehas ba kayo ng pananaw?
Ang inyo bang ang inyo bang relationship ay compatible with organization and with leadership? Kasi kung hindi kayo compatible, ibig sabihin hindi kayo magsaswap. Now, to be compatible does not always mean you must be the same. Hindi kesyo kailangan compatible, dapat parehas. Bakit? Ang gatas tsaka kape, parehas ba? Pero ihalo mo compatible sila. Di ba? Ang itlog tsaka kamatis, parehas. Pero ihalo mo compatible sila. Alam mo yung hindi compatible? Kayo? Tawag na ulit. Yan, ang hindi compatible, ikaw, kayo nang nililigawan mo, hindi kayo compatible. Tingnan mo sa mag-asawa, compatible ba ang parehas maingay? Hindi rin. So for us to be compatible, that does not necessarily require for us to be the same. Pero ibig sabihin lang, nag-jive tayo, nagsusuportahan tayo, nag-iintindihan tayo, nag-uulawan tayo. Na pag pinagsama-sama tayo, hindi tayo sasabog. Kasi, compatible. Pag nagkamali ng sagot dito sa number 1, lagot ka talaga. Sooner or later, magpapaalam talaga. Pasensya ka na, leader. Pasensya ka na, boss. Pasensya ka na, pastor. Hindi talaga tayo parehas ng pananaw. So, itanong mo agad yan sa sarili mo. Yung taong ito ba, parehas kami ng gusto mong gawin. Magkaiba kami ng skill, magkaiba kami ng kakayahan, pero parehas ba ang desire namin? Pag hindi, dalawang isip ka. Pag hindi, mga kapatid, okay, next question. Para sa potential leader, does this person show a potential growth? Kailangan maintindihan natin that the leadership should grow. At may mga tao na mayroong potential para maging leader, pero walang potential to grow. Bigyan ko lang siya ng trabaho, leader siya. Pero hindi siya mag-initiate na sarili niya para lumago. So, kailangan mo kilatisin ng maigi. Kailangan mo, mga kapatid, pag-aralan ng maigi. Yung taong i-equip mo, yung taong i-develop mo, kailangan mo, mga kapatid, talaga pagmasdan ng maigi. Bakit? Kasi baka leader lang siya, pero hanggang doon na lang siya. May mga taong ganun. Bigyan mo ng trabaho, yung tipo leader, tatrabaho mo. Pero hanggang doon na lang. Ayaw na lumago, ayaw na umasenso, gusto hanggang doon na lang. Ano mangyayari? Masasayang. So, dapat ang hahanapin mo, hindi lang potential leader, but a leader that has the potential to grow. Kasi dapat tayo lahat nag-grow. Kung hindi tayo nag-grow, mga kapatid, may problema sa atin. Because every living thing grows. Tandaan palagi, ang bawat buhay na bagay, tumutubo. Lumalago. And patay na yan. Decay ang next step dyan. Kung may kakilala kayo hindi tumutubo, baka hanggang doon na lang tagang kahit niyan. Okay, mag-alala. May takon naman eh. Amen. Praise the Lord. Okay.
Next question na kailangan mo itanong sa sarili mo tungkol sa potential leader na meron ka. Are there lingering questions I have about this person? Now, ito maganda to. Guys, maganda yung tanong talaga to. May mga duda ka ba? May mga questions ka bang unresolved tungkol sa tao? Kailangan mo masagutan. Kailangan mo talaga masagutan. Lalaki ba talaga siya o mahilig sa lalaki? O lalaking hilig? Diba? Kailangan mo masagutan yan. Kasi imagine, pag naglagay ka ng isang tao na akala mo lalaki, pero lalaki palang hilig. Gagawin mo leader ngayon ng young people. O, problema ko. Magtitiwala ka ngayon, magkakasama sila sa tent. Diba? So, kailangan mo masagutan yung mga tanong na yan. Meron ka pang lingering questions. Kailangan mong alamin yung background niyan. Kailangan mong alamin yung pagkatao niya. So, huwag kang matakot, huwag kang mahiya magtanong, kumusta si ganito, kumusta si ganito. Hanggang sa masatisfied ka na lahat ng mga duda at tanong mo, masagot. Kasi kung maghihintay ka at ang duda nagkatotoo, problema ang dulot sa'yo. Problema ang aabutin mo. Hindi mo alam, nilagay mo sa leadership, may question pala sa pag-handle ng pera. Ano mangyayari? Magulat-gulat ka na yung lahat ng member ng choir, pinag-utangan na. Ano magagawa nila? Choir leader, kunyari, inilagay mo dyan. O, pag hindi sila nagpautang, walang kanta. O, ikaw, kakanta ka ngayong Sunday? Opo, pautang sandaan. Ganon. May problemado kang ngayon. So, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiyang magtanong. Huwag kang mahiyang lumapit sa mga kaibigan. Huwag kang mahiya mga kapatid na mag-research. Huwag kang mahiya mga kapatid na lumapit sa kanya mismo to clarify things up. Huwag kang mahiya. Kasi ang goal mo, ma-clear mo ang lahat ng questions mo sa sarili mo towards sa taong i-equip mo. Bakit? Bubuusan mo ng buong buhay mo yan. Hindi po pwedeng may duda ka dyan. Hindi po pwedeng may reservation ka dyan. Kasi all out ka sa kanya eh. Yan. Okay? Oh, next na tanong para sa potential leader natin. Am I selecting the person because of strength? Okay. Itanong mo sa sarili mo, bakit gusto ko siyang gawin? Dahil ba sa strength niya? Or dahil sa weakness? Alam ito pag naglagay ka pala ng tao sa leadership role, dahil sa strength niya, at hindi mo siya nakaka, later on magkakaproblema. Kasi kadalasan ng ganyan mga leaders also, katama. Kadalasan ng mga great leaders, matindi ang weakness. Realidad. Kadalasan ng great leaders may matinding weakness. Pero bakit naging great leaders sila? Kasi doon sa kanilang strength, sobrang tindi naman. Now, when you look for a person to be a potential leader, huwag kang hanap ng taong may leadership
Pero so-so. At hindi mo nakikita ng weakness. Yan, walang problema yan. Tingnan mo. Tingnan nyo ang tao na halos wala kang problema at reklamo mo sa akin. Wala leadership skill. Kadalasan ng tao, magkita mo na, okay, ayos siya, no? Yung halos wala kang reklamo sa tao. Wala leadership skill. Oo. At kadalasan ng mga leaders na meron tayo, may pula kayo. May pula. Kung magaling sa yan, kaso ganito yan. But that's the reality of being a potential leader. Now, our job is not to find and to look for a person na walang kasawayan. Ang trabaho natin, maghanap ng tao na may potential sa leadership, ang weakness granted. Now, you as an equiper, trabaho mo yan. You as a mentor, trabaho mo yan. Pero kadalasan ng potential leaders, na leader talaga, may makikitaan ka talaga mga kapatid. Kung makikitaan ka talaga. So, kailangan natin yung leader ito mga kapatid. Kasi napakahalaga nito sa pagpili natin ng mga taong kailangan natin i-equip and i-develop. Kailangan. Even si Abraham Lincoln during the time of war, alam mong tumalo sa kanya? Na hiniral sa kabila? Lasinggero hiniral? Lasinggero pero ang galing. Ang galing talaga. Now, sa akin, hindi na po lasinggero pero pastor. Di ba? Hindi mo pwede sa atin. Nalasinggero ka, pero pastor ka, hindi ganoon. So, ang weakness natin, nilalabanan natin, inaayos natin, kinukorek natin yan. Habang dinidevelop natin ang strength natin bilang isang leader. Now, last question para potential leader. What is the potential leader's fit? Saan siya aakma? Saan siya magsuswak? Saan siya pupwede at bagay? Dapat lang tanongin yan. Kasi mag-develop na siya leaders, mag-i-equip ka na mag-i-equip. Hindi mo naman alam kung sa ilalagay. Look, now you have to understand this mga kapatid. Okay? The person's gift and abilities must the job he is to perform. Ilalagay mo siya sa tamang trabaho. Alam mo naman yung skill niya sa admin. Ilalagay mo sa external. Kung gagawin niya doon. Alam mo naman na yung skill niya sa operations. Ilalagay mo sa planning. Anong gagawin niya doon? Dapat ang kanyang skill, ang kanyang gift, ang kanyang abilities mabagay sa trabaho paglalagyan mo sa kanya. So, bago mo ba i-equip ang tao na sa isip mo na dapat saan ko siya ilalagay? Saan siya babagay? Because the leader should fit the job. Ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, it's not easy to equip leaders. We have a lot of things to consider. Yeah. Marami tayong mga bagay na dapat alalahanin at dapat i-consider. Maglalagay ka ng isang leader sa isang trabaho hindi bagay sa kanya. Mag-expect ka ng result. Walang mangyayari sa'yo. Magkakaproblema ka lang. Okay? Now,
Ano pang isang fit? Ang leader ba na yan ay kayang mag-fit sa tao? Okay. Dapat ang leader kaya mag-fit sa grupo kapag lalagay mo sa akin. Tandaan niyo mga leader, pag kayo nilagay sa grupo, hindi ang grupo ang mag-a-adjust sa inyo. Kayo ang mag-a-adjust sa grupo. Pag kayo ay nilagay sa isang ministry, hindi yung buong members ng ministry ang mag-a-adjust sa inyo. Ikaw kailangan mo mag-adjust sa kanila. You must learn how to fit. Kaya dapat ang leader mga kapatid, flexible. Ang leader dapat mga kapatid na i-stretch ang kanyang sarili. Kailangan na kayong maintindihan yan. Kailangan mong gawin yan. So pag leader ka, alamin mo kung paano ka mag-fit doon sa mga tao. May mga leader na magagaling, pero ang mga tao nila galit sa kanila. May mga leader na magagaling, pero ang mga members nila sa kanilang grupo, ayaw sa kanila. They don't know how to fit. But we, mga kapatid, okay, bilang leaders and nag-i-equip ng leaders, we need to know how to fit. Kailangan natin matutunan kung paano tayo papasok, paano tayo magsaswak, paano tayo mga kapatid magiging okay doon sa paglalagyan sa atin. So, itanong mo na sa sarili mo yan bago mo i-equip ang leader. Pag-aralan mo ng maigi. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante nito mga questions na kailangan natin isagot. Bakit? Kasi malaki ang chance magkakaproblema ka sa dulo pag hindi mo sinagot ang bagay na ito. Mafo-frustrate ka. Hindi nag-perform. Bakit hindi nag-perform? Ginawa mong pastor, hindi pala pastor. Ginawa mong pastor, hindi siya pala dapat. Wala kang problema ka lang. Kaya. See? So, you need to be very, very careful. Kailangan yan mga kapatid, tandaan natin. Now, let's go to one more slide. Okay? How to equip for excellence. Kailangan natin mga kapatid, ma-develop ang excellence para sa tao na ito, para sa mga leaders natin. Kailangan nating malaman how do we equip these leaders for excellence. And number one is, we need to develop a personal relationship with the people we equip. Kailangan nating mag-build na magandang relationship, next slide tayo, sa mga taong i-equip natin. All good mentoring relationship begin with a personal relationship. As your people get to know and like you, they desire to follow your direction and learn from you. So, hindi po pwede na i-equip mo ang isang tao tapos hindi kayo close. Hindi po pwede na i-equip mo ang isang tao tapos may gap kayo, may distance kayo, malayo kayo sa isa't isa. No, pag sinabi kong distance, hindi yung location na space, ha? Nagagawa na natin ang paraan ngayon. Bagkus dapat close kayo. Dapat you are closely knit together. Para ma-develop mo ng tama ang tao yan. Kasi listen, pag close mo yung tao, lalo ka nilang makikilala. Lalo nilang gustong maging kagaya mo. Pag close mo yung tao, palagi nilang naririnig kung ano ang gusto mo, ano ang pangarap mo, ano ang vision mo. Na-observe nila lahat. So you need to develop personal relationship with people.
Kaya nga mga kapatid, if you're to equip leaders, dapat palagi mo silang kasama. Anong ginawa ni Jesus to equip leaders? Kasama niya sa pagtulog, kasama niya sa pagkain, kasama niya sa lakad, kasama niya kung saan. Why? He is pouring out everything that he has to those people. And so he was able to build a personal relationship with them. Ayan. Kaya mga kapatid, napaka-importante niya. Napakahalaga po. Hindi po pwede na leader mo, hindi mo ka-close. Hindi po pwede na tinitrain mo kung paano maging leader, hindi mo ka-close. That is why mga kapatid, di ba, sa churches natin, sa mga trainings, sa seminars natin, minsan may mga time na pupunta ang member sa bahay ng pastor para makipaghapunan lang. Minsan may mga time na weekdays mga kapatid, magkikita-kita tayo, magkakape-kape tayo, magkikwentuhan lang. Anong ginagawa natin dyan? We are developing and building personal relationship. Pero yung leader na tinitrain mo, yung relationship, sikreto sa'yo, ay, delikado. Yung leader na tinitrain mo, trabaho niya, hindi mo alam, delikado. Mamaya smile pala yan. Mamaya tulak pala trabaho yan. Delikado. So pag nag-develop ka ng leaders na meron ka, pag nag-i-equip ka sa kanila, develop a personal relationship. Okay? Makipag-close ka. Ibukas mo yung sarili mo sa kanila. I-open up mo ang sarili mo sa kanila. Para makilala ka nila at the more ka nila na makilala, the more ka nilang gustong sundan. Sabi pa nga ni Pablo, follow me as I follow Christ. Kailangan dito. Hindi po pwede na tayo mga leaders, masyado rin tayong matago. Masyado tayong mga kapatid parang masyado tayong naka-cover up palagi ng ating mga buhay. Hindi po pwede. If we want to be equippers, we need to learn how to share ourselves. Dali yes. Kailangan natin matutunan yan. Na may pahayag sa tao. May pakita sa tao. Ma-review sa tao. Kasi magiging close lang kayo kung naging kampante kayo sa isa't isa at naging tutuo kayo sa pilipinin niyo sa isa't isa. Pangalawa mga kapatid, share your dreams. Ito importante. Part ng vision kasi. If you want to develop and equip with excellence, dahil meron ka ng personal relationship sa tao, then you can share your dreams. Huwag ka maging madamot. Ang pangarap mo banggitin mo sa kanila. Ang mga inaasawasa mo banggitin mo sa kanila. Ang visions mo banggitin mo sa kanila. Ang mga pananaw mo banggitin mo sa kanila. Ang mga plano mo banggitin mo sa kanila. Hindi nila mananakaw yan. Ano ang magagawa niyan? Mai-inspire mo sila na mangarap ng pangarap mo or mangarap na higit sa pangarap mo. So, share your dreams. Maglatag ka. Ikwento mo. Alam niyo, isa yan sa pinakamasarap na gawin. Na yung tao na ng pangarap, nagkakaroon ng pangarap. Dahil hindi nahahabi mo yung pangarap. Napakasarap mo. Napakasarap yung mga kapatid. And that's one way of building, equipping excellent leaders sa bawat sa atin. Okay? Pangatlo, right? Ask for commitment. Ito importante. Importante.
Pag leader ka, you need to look at your potential leaders in the eye and ask them, leader ka, sasama ka ba? Sasabay ka? Magtatrabaho ka? Will you go with me? Ask for commitment. Will you do it with me? Huwag ka manghiram-dam. May mga leaders na takot magtanong. Huwag ka manghiram-dam. Alamin mo at hingin mo. Kasi pag hindi mo hiningi, akala nila, okay lang. Pag hindi mo hiningi, akala nila, okay lang. But pag nararamdaman nila na nagre-request ka, na nagre-require ka, na nanghihingi ka ng commitment, if they really are potential leaders, they will commit. They will commit. Kahit mahirap pa sila, they will commit. Kahit napapagod sila, they will commit. Kahit gumastos sila, they will commit. Why? Because they are leaders. So it's okay to ask them. Tanong ka. Huwag mahihiyang magtanong. Alam niyo. Kasi mga kapatid, importante ito. There's a difference between interest and commitment. May mga tao nakikiyosyoso lang. May mga tao gusto lang nilang malaman kung ano ang meron. Pero pag nakita nila medyo mahirap gawin, atras. So we can't lead people like that. We cannot equip people like that. Hanggang interest lang, hanggang alam lang kung ano ang meron, ano ang maganda, ano ang mabuti, but are not committed to go further with us. So ask for commitment. Mag-request ka, mag-require ka, mag-demand ka ng commitment. Pag nag-commit siya, boom, you found your potential leaders, mga kapatid. At napakagandang bagay ito na. Okay. Second, last ito mga kapatid, bago tayo mag-end ngayong gabi, hindi natin matatapos, no, ang ating mga pinag-uusapan. Alright? Set goals for growth. Bilang isang leader that's trying to build somebody with excellence, learn to teach them how to set goals to grow. Okay. Hindi na ito matatapos at mahahaba itong number 4 na yung mga kapatid. So, hanggang dyan lang tayo tonight. And hopefully, no, mayroon tayong space next week. Pastor Alan, may time tayo next week mga kapatid na ma-discuss pa natin ito, mapagpatuloy natin ito, o mausog ang alis ko on Tuesday. As my visa is released mga kapatid this week, hopefully we still have time next week. Kung hindi man, ipapasa ko yung aking PowerPoint no sa next na mag-discuss sa atin. I hope na natuto tayo ngayong gabi. I hope mga kapatid na inspire tayo ngayong gabi, na may nakuha tayo, natuto tayo ngayong gabi. And please, don't equipping leaders. We need to equip potential leaders for the next generation. Napaka-importante po nito mga kapatid. At let's end today in prayer. Bago ko ipasa po balik sa Batasan Church ang ating discussion, let us all close our eyes. God, thank you for this night. Salamat po sa kabutihan mo. God, we love you. Thank you. Thank you, God, for every opportunity you have given us, Lord, to learn, to grow, and to equip more leaders, Panginoon, para sa iyong career. And God, bless this endeavor, bless these lessons, and bless the teachers, God, that will teach these lessons as well, Panginoon. Maging pa man ang bawat isa na nakikinig, patuloy mo kaming palaguin, i-develop lalo, Panginoon. Salamat, Lord. We love you and we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord.